follows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiyats, napakagandang marker ito. Ito yung parang sa Stonehenge in England na pinalibutan ang bato ng maraming bato. Parang ganito yan. Tinatawag yan sa history na cromlech. Cromlech ang tawag dyan na arrangement, yung pabilog ang mga bato. Ngayon napaka-legit nito kasi merong letter T, nagaganyan yung T dyan at may dot. Itong harapan ay may dot din at ayan, pointed siya, so direksyon. Itong dito naman naka-half moon siya, ibig sabihin ay dito. Itong dito matulis, dito rin. Pero itong isa arrow din siya papunta doon. So meron tayong sa tingin ko tatlo ito, kasi itong dito malapad ito na parang tinapyas, at itong dito ay parang pa-triangle din siya na naka-point dyan, ito. So meron tayong sa tingin ko tatlo, pero meron tayong number 1 talaga na number 1. Ito yan na direksyon ang number 1 ang unahin. Okay, tingnan natin kung bakit uunahin natin yan. Dahil dito ito letter T yan. So yan, treasure under. Ayan, yung itayo natin yan, nagaganyan yan. Treasure under sa right side. So ito yung item. Ngayon dito yan nakalagay. So right side niyan ay dito. Kaya tama yung itong hugis niya, matulis yan. At nakaharap yan dito. So yan ang ating number 1. Treasure under ito. So nasa bato lang siya, pero right side kapag dito tayo nakatingin. Pag dito tayo nakatayo, katingin tayo diyan. Nakatingin tayo diyan. So ang tingin natin diyan ay ganito. T. So treasure under, pero sa right side, so dito siya papunta. So ito yan na side. Okay, so distansya lang tayo diyan ng kahit 2 meters to 3 meters. Balik tayo sa ito. So ito yan, bilog, arrow, treasure under, right side, papunta siya dito. Ngayon ito half moon, ganon din ang bato, nakaganon. So dito yan. Okay, so dito sa harapan itong bato na ito, at pero sentro siya sa gitna, sentro siya nitong bato. So ito yung digging spot nyo katiyats. Laki-lakihan nyo lang yan para matamaan. Siguro mga 2 meters na diameter ito. 2 meters diameter yan. Okay, ngayon itong likod muna tayo. Bakit tinapyas yan? Flat na flat. Tingnan natin. Hindi makita dito. Ito yan. Ito, nabiyak to eh. Biniyak to ng pasadya kasi flat na flat. Ngayon hanapin nyo ang kabiyak niyan. Ganyan kasi yan ang puzzle. Kung saan ang kabiyak nito, kung anong itsura ang kabiyak niyan, hanapin nyo kung saan dyan sa mga bato. Halimbawa, ito yung na bato, ang kabiyak niyan. Anuhin nyo, i-turn upside down nyo. Kapag malapad yung ilalim niya, ibig sabihin galing yan dito. At kung saan nilagay ang kabiyak nito, kung saan yan nilagay, kung dito ba, kung ito ba yung na bato. So
nasa under sa bato na yan, sa kabiyak na bato niya. Halimbawa ito, so under sa kanya, ginawang takip. Yun ang isa sa mga puzzle ng mga bato. Ito, napansin ko, bato ito, tapos pag tirahin natin yan dyan, tatamaan yan. Kapag dito natin anuhin sa malapad, i-align, tatamaan yung bato na yan. Kaya tingnan nyo tong bato na to. Kakaibibs yan, kakaiba. Okay, so ito, mysterious rock. Okay, ito rin, no. Nakagano, no, parang baril. Doon nagturo eh. Ang hapon ay karamihan talaga malayo sa ginawa nilang marker ang mga item, kaya hindi natin matagpuan. Kaya ito, subukan nyo lang ito. Yan. Ngayon, ang likod nito, i-try nyo rin itong likod pag-hukay. Kasi ayan, nagbabadya na, meron ng tubig. Ibig sabihin nag-compress na sa baradaw na. Ayan. So ito yung ating pangatlo, itong likod. Pangatlo na hukayin. Pang-apat na itong iniimbestiga natin dito sa malayo. Okay, yung front talaga ito. Ito yung number 1 natin, mga katihats. Ngayon, ang pangatlo niyan ay bakit sila gumawa nito? Arrow yan. So, ang matulis niya na ito. So, ang tinatarget niyan ay ito. Hindi yan lalayo. Okay, nasa 3 to 5 meters lang yan. So, test din kayo dito, 3 and 5 meters. Dalawa. Ayan, sundan lang yung tulis niya. At okay. So dito test din kayo sa 3 and 5 meters. Sundan lang ang point nito. Ayan. So ito, ginawa nila ito na napabilog ang pag-arrange ng item. Ibig sabihin ay nasa sentro ang importansya, di ba? Oh, bakit mo lagyan ng nakapalibot na parang mga gwardiya, di ba? Ang ginagwardiyahan nito ay itong gitna. So yan ang unang analysis diyan, na meron talaga yan sa gitna. At itong ibang mga pointer ay nagtuturo ng ibang nakabaon. So sana ito yung tinatawag na pentagon to eh. Ang pentagon, 5 corners, ay pwedeng merong 5 deposit. So, ang nakapentagon dyan ay itong nakapalibot na bato. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan yan. I-try nyo pag-cross yan kapag tatama yan. Halimbawa ito. Ito dyan. Ganyan. Ito naman doon. Itong isa ay walang kapares ito kasi pang-5 ito. Ayan, so kung may backhoe lang kayo dyan, kung pwedeng mag-arkila kayo ng backhoe, ay ito na yan. Itong dito na portion sa palibot niya mismo ay mayroong nakabaon dyan. At siguradong meron din sa malayo. Kasi itong ganito, of course, nagtatarget yan. Ganito rin ang T. So, pinakamalayo sa kanya na sign, yung T na may dot, ay 5 meters. So, ito, kung 3 meters pa ito dito, dagdagan nyo ng ika 5. Kasi ito, supporting, sign, half moon. Dito rin yan papunta. Okay, so all in all, ilan ba, mga katihats, ang ating pressure dyan? So, all in all, ito ang pinaka-sure ball dito na area, ito. And then itong sa likod, ito na portion, kasi lumalim na siya baka
na-compress na yung lupa. Kasi ito mismo na arrangement, di ba sabi ko kanina, ito na arrangement, pinalibutan ang bato, ay meron talagang importansya ito na bato. So pwedeng merong treasure under sa kanya. Okay, so ito isa, treasure under, treasure in front. Pangalawa ito. And then pangatlo is treasure in the distance, itong arrow. So ito yung pangatlo. At pang-apat yung kanina. Saan ba yun? Ito yung ano, matulis na matulis talaga. Dito papunta yan. Maganda kung meron kayong mga detector dyan. Kasi ma-detect nyo ang mga alignment. Ito yung T. Dot. So, ibig sabihin dito siya. Ito yung half moon na bato. Ito yata. Teka. Ito. So, dito ang item. At kung wala sa malapit, wala sa 3 meters, ay dito siya sa 5. Given sa 1 dot. So, that is 5. Ito, ang ganda nito. Arrowhead talaga, papunta dito. So napakaganda mga katits ng sign na ito. Ng marker na yan ay ang hugis ng bato ay hindi naman talaga siya hexagon, pero talagang kinorte siya. Kaya legit marker for treasures. Ito yung ano kanina, dito yung nagturo. Ayan, so yung mga pinupoint ng bato, i-try nyo pag-detect sa inyong mga dowsing, pendulum at aurameter o chop wand. At kung tama na diyan mag-detect sa mga tinuturo ko, hukayin nyo na. At kung meron kayong magandang makita, huwag nyong iwanan. Diyan na kayo matulog sa area, kasi kung iwanan nyo, mawawala yan. Ilang beses na akong ganyan ay iniiwan. Pagbalik namin, wala na. Merong kukuha niyan eh. Kung naalala nyo yung mutya ng saging, ng puso ng saging, di ba pag malaglag yung mutya sa bunganga mo, ay huwag kang umanga kasi kukunin niya ng mga kapre yung mutya ng saging. Katulad niya sa treasure, kasi ang mga ginto na yan, matagal na kasi yan sa lupa, kaya inaangkin na yan ng mga maligno, ng mga espiritu na yan. At aagawin yan sa inyo kasi sa kanila yan. Parang mga laruan nila yan, ang mga ganyan. Okay, so hanggang dito na lamang ako. Yun lang ang aking pag-analyze partially sa napakagandang formation ng bato. Hanggang sa muli mga katiyats, paalam at ingat kayong lahat.